pag-uusapan ngayon ay pinamagatang from a distance. If you are going to read the entire scripture, makikita po natin that God is able and willing to bless His people. Naniniwala po ba tayo doon? If you are going to read Genesis to Revelation, makikita mo the biblical concept of all the scripture. Makikita po natin that God is able and God is willing to bless His people. Okay? Wala pong question doon pagdating sa pagpapala ng Panginoon. Because He is the ultimate source of everything in this world. Okay? Can you hear amen? Okay? Sabi nung kanta kanina, walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo. And it is not just a song, it is a verse from the scripture. So, pag nakasulat po sa Bible, it means that is certainly 100% true. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Okay? So, ngayon, hindi na natin po tatanungin that can God bless me? Okay? Hindi na po yun ang tanong ngayon. Can God bless me? Kasi yung iba, may doubt Kaya ba akong pagpalain ng Diyos? Parang hindi naman, parang imposible sa sitwasyon ko to. Parang mahirap sa Diyos na pagpalain ako. Amen? Sino na po dito yung ganyan, minsan naka-encounter ng ganyang question sa kanyang buhay? Wag na kayo magtaas ng kamay because I believe majority of us here, ganyan po naramdaman. Kaya ba talaga ni Lord na i-elevate ako dito sa posisyon kong ito? Kaya ba talaga akong i-promote ni Lord? Kaya ba talagang umasenso yung buhay ko? If you are going to read the verse in Romans 8:32, if I'm not mistaken, 32 yun, basta in between 31 to 34, but I guess it's 32, na kung yung anak daw niya, okay, ang kanyang anak hindi daw niya pinagkait sa atin, bakit hindi daw niya ibibigay ang lahat ng bagay kasama ang ating Panginoong Jesus? Amen? Yung buhay nga niya ibinigay So mga bagay pa kaya dito sa mundo na kailangan natin, hindi niya kayang ibigay? Amen po ba? Do we realize that? So now the question is not can God bless me? The question is, can I bless the Lord? Okay? Can I bless the Lord? Pwede ba yung pastor, i-bless natin ng Lord? Of course, pwede. Nakasulat yan sa Bible. If you are going to read the book of Psalms, maraming verses dyan, nag-uumpisa, bless the Lord, O my soul. Kaya nga may kantang ganun, di ba? Bless the Lord. So when we say, bless the Lord, or can we bless the Lord, hindi yung bibigyan natin si Lord ng blessing. Hindi po ganun, of course. When we say, we bless the Lord, we please the Lord. Amen po ba? Di ba halimbawa, meron kang isang anak, anak na lang. Okay? Na masunurin. Di ba, through that obedience of that child, nabibless ka. Di ba? Nabibless ako dito sa anak ko na to. Nabibless ako dito sa disciple ko na to. Nabibless ako dito sa tao na to. Why? Because of his actions or her action. Okay? Nag-gets po ninyo? No. So, when we say, can I bless the Lord, we mean, can I please the Lord? So what is the Bible is telling us how to please the Lord or how to bless the Lord? Ano po sabi ng Bible? Without faith, it is impossible to please God. Okay? So kailangan ng pananampalataya para daw ma-bless o ma-please natin ang ating Panginoon. Okay? Pastor, may pananampalataya naman ako, but parang hindi ko napiplease ang Lord. Because why? Maybe the faith that you have, that you are confessing, is dead. Kasi bakit? Ang sabi ng Bible, faith without action is dead. So ibig sabihin, yung faith na pinag-uusapan po natin dito is displayed through your actions. A faith that is displayed through your obedience. Amen po ba? Kasi maraming pwede magsabi, I have faith, I trust the Lord. Okay, you trust the Lord. But kumusta naman yung obedience mo? Amen?
Kumusta naman po yung ating obedience when we say, we trust the Lord? Nakita niyo po yung illustration nung isang video. Yung bata, nakatayo siya sa edge. Okay? Tapos sabi nung tatay niya nandun sa baba ng edge, son, close your eyes. Okay? So yung bata, pinakit niya yung mata niya. And then sabi nung tatay niya, jump. Okay? Jump. So, ang ginawa ng bata, hindi siya nag-hesitate, tumalon siya. Kasi bakit? Alam niya, yung tatay niya, yung tao nagsalita, tapat, nasasaluhin siya. Amen? Ganun ang pagtitiwala. Pero sometimes, we just confess we have faith, but we don't display it through our obedience. Kaya ang ending, nga pa rin. Okay? Madali lang po kasi magsabi, I have faith. No. Lahat ng tao, lahat ng pwede magsalita, kayang sabihin nila, I have faith. But inuulit ko, the question is, how is your obedience? Okay? In James 1:22 to 25, ang sabi po ng salita ng Diyos, but don't just listen to God's word. Okay? You must do what it says. Sabihin nga natin, you must do what it says. Huwag mo sabihin sa katabi mo yan, sa sarili mo. Okay? Ay, para sa yan, no? Wow, ano ka, self-righteous. Lahat po ito para sa atin. No, including me, the one who is preaching, delivering the word of God, included po ako sa mensahe ng Panginoon. Okay? Ulitin ko you must do what it says. Do you understand the word must? Must, M-U-S-T? Required, hindi siya option. So, ibig sabihin, ang pagsunod pa sa salita ng Diyos, hindi siya option. Kaso yung ginagawa po natin, option. No. Okay, tithes and offering. Hindi, option yan. Dapat may willingness ka. That's true. Dapat talaga lahat ng ginagawa natin, merong kalakip na willingness. Okay? Pero, dapat ang mindset mo, hindi yung, wala ka ng balak sundin talaga tong word ni Lord na to. Ito, forgiveness, hindi ko kaya yan. Tabi ka. Ito na lang, love my parents. Ito, kaya ko ba to? No, hindi po pwedeng ganun. Every written word of God in the scripture, wala pong exemption. Lahat po dapat nating sundin. Can I hear amen? Otherwise, you are only fooling yourselves. O, di ba? Pag tinagalog mo yan, sakit sa tenga niyan. Imaginein mo, naligo ka, nagpabango ka, namasahe ka, ano pa, dapat ngayon natutulog ka dahil isa lang yung day off mo. Di ba? Papahinga ka sana, pero nandirito ka. So nandirito ka na rin, lubos-lubusin mo na. Tama po ba? No, kasi kapag ang intention mo dito, parang, sige, makapasyal nga. Pastime, ginawa mo pang moltong church. No? Pumunta ka dito para makinig sa salita ng Diyos at i-apply kung ano po yung ating narinig. Amen. Look at this. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. Sino po dito yung nananalamin? Anong purpose mo? Bakit ka nananalamin? Di ba, check mo kung maayos yung buhok mo, baka may munguta ka pa na gumuhid, di ba? Ang purpose nun, para makita mo kung maayos yung itsura mo. So same with the Word of God. No, this is our reflection. Ito, lagi kong sinasabi. Okay? Ang salita ng Diyos, this is the spiritual mirror. Pag nakita mo yung sarili mo na hindi nagko-comprehend o nagko-comply doon sa word ni Lord, ibig sabihin nun, malayo pa tayo doon sa katotohanan ng perfection. By the way, perfection is not a destination, it's a goal. Okay? Because our perfection is our Lord Jesus Christ. Dapat yung nasa mindset natin to be perfect because our Father in heaven is perfect. Okay? Yun yung goal natin. Pero hindi yun ang pwedeng maging destination natin in this world. Pag akyat natin o pag
pagkapiling na natin ng ating Panginoon, dun parang tayo magkakaroon ng perfection, yung 100%, no, na hindi na tayo magkakasala. Okay? So, do not fool ourselves. Nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos at para i-apply. Kasi bakit? Tignan nyo yung susunod na verse. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. May benefit po ba? Oh, may benefit pala eh. Diba? May benefit. Pag in-apply daw natin, sinunod natin yung salita ng Diyos, meron pong benefit, may blessing. At dyan, lahat tayo mag-oo, lahat tayo dyan mag-amen. Okay? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, sikuhin mo, obedience daw. Okay? Pagdating po sa obedience, walang leader, walang pastor, walang cell group leader. Lahat po tayo, no, nasa under the umbrella of God's word, promoting, okay? Obedience. Kasi lahat po tayo dito, naniniwala ako, majority of us here fail in this word, obedience. Okay? So, ang sabi po dito sa susunod na slide natin, since the Holy Spirit is within us, the distance nowadays is the obedience after hearing the Word of God. Okay? Yung distansya ng salita ng Diyos papunta dun sa pagpapala ay obedience. Okay? Tandaan nyo to. Without the application of the Word of God, okay, we will never experience this great blessing that God has prepared for us. Okay? Hindi, by grace yan, Pastor. By grace. Yes, it is by grace. Lahat naman by grace. No. But do not think about that grace is only a pardon. It is also a power for us. Okay? A power for us to do what is right. Okay? Yun dapat ang paggamit natin sa grace. Yung grace, okay, nagkamali tayo. Okay, grace is a pardon. That is given. Wala tayong pagtatalunan dyan. Pero, tandaan natin, grace is also a power. Empowerment para gawin natin kung ano yung tama. Okay? So, sino po dito nung gusto ng blessing? Okay. Then, obey. Okay? Obey. Yung pag-uusapan po natin dito ngayon, it's about obedience. So wag mo lang ilagay sa heart mo. No, i-apply mo rin para magkaroon po ng bunga. Because we will never prove that the Word of God is true unless we apply it in ourselves. Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala tayo? Ibig ko sabihin, oo, maniniwala ka, totoo ang salita ng Diyos, pero kasi nakikita mo, pinagpapala yung iba ng mga sumusunod. Pero what about you? No, what about you? Hindi mo ina-apply. So, ang nangyayari, wala pong resulta. Alam niyo yung sinasabi ng Bible sa Romans 10:17? That faith comes from hearing and hearing the word of the Lord Jesus Christ. Okay? Yung faith daw nanggagaling sa pakikinig daw ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, bakit yung iba sa church, 20 years na, 30 years na, still yung faith bubuwit pa rin? Wala pa rin faith. Nakakarinig naman yun every week ng salita ng Diyos. Nagde-devotion pa nga nagse-cell group pa nga Tapos pagdating sa obedience, sablay pa rin. May kilala kayong ganon? O baka ikaw yon? Okay? Alam niyo bakit? Yung word kasi na sinabi doon, hearing and hearing the word of Christ, yung word na yon, okay? Yung word na yun, sinabi ko na to dati, ulitin ko para sa hindi pa nakakaalam. Yung word na nakalagay doon sa Greek translation is rema. Okay? Rema, hindi logos. Dalawa kasi yan logos at saka rema. Hindi yema rema.
So yung Logos, this is the written Word of God. Ito, yung buong Bible, this is Logos. Pero yung Rema, that is the written Word of God that is given personally to you. Okay? Di ba pag sinasabi mo, pagka nagsishare ka sa cell group nyo, ito po yung nagrema sa akin. Pagka sinabi mo nagrema, ibig sabihin noon, nag-struck sa'yo, ibig sabihin noon, yun ang gagawin mo. Hindi lang i-share mo. So when you apply the Word of God that you have heard, na nagkaroon ka ng revelation at instruction, si Lord tapat, gagawin niya kung ano yung dapat niyang gawin. Doon mabibuild yung faith mo ngayon. Because what is faith? That is trust. That is another word of trust. Faith. You will never build a trust to someone pagka hindi umaksyon. Tama po ba? Tama po ba? Di ba yung isang tao pagka nangako yan, o boss mo, o may increase ka next month. Hanggat hindi ka binibigyan ng increase niyan, yung tiwala hindi pa nabibuild. Pero pagka ginawang totoo ng boss mo, yung kanyang pangako that he will give you an increase next month, then that's the time mag-i-increase. The next time na mangangako siya, excited ka na kasi alam mo tutuparin niya. Amen. Ganon din po sa pagsunod ng salita ng Diyos. If you receive a personal message from the Lord, okay, i-grab mo na yun, sundin mo na yun. Kasi bakit? Ang sunod nun, matinding pagpapala. Mag-elevate yung faith mo. Di ba? The next time that you will receive another personal message from the Lord, hindi ka na mag-hesitate na hindi na sumunod. Susunod ka na agad. Kasi bakit? Alam mo na eh. Alam ko na ending nito, pagkatapos nito, may gagawin ng Panginoon. Okay? That's how our faith elevates. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ganun pala yun. Okay, so basahin po natin itong isang napakagandang story sa Bible in Luke chapter 5, verse 1 to 11. Okay? This passage is the calling of the first disciple of the Lord Jesus Christ. No? Maraming beses na po itong na-preach, pero I believe the Lord will speak to each and every one of us in a different way. Okay, basahin ko po muna. Now it happened that while Jesus was standing by the lake of Gennesaret, Sea of Galilee, with the people crowding all around him and listening to the word of God, that he saw two boats lying on the edge of the lake, but the fishermen had gotten out of them and were washing their nets. He got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little distance from the shore. And he sat down and began teaching the crowds from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon Peter, "Put out into the deep water and lower your nets for a catch of fish." Simon replied, "Master, we worked hard all night to the point of exhaustion and caught nothing in our nets. But at your word, I will do as you say and lower the nets again." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were at the point of breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats with fish, so that they began to sink. But when Simon Peter saw this, he fell down at Jesus' knees, saying, "Go away from me, for I am a sinful man. I am a sinful man, O Lord." For all his companions were completely astounded at the catch of fish which they had taken. And so were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon Peter. Jesus said to Simon, "Have no fear. From now on, you will be catching men." After they had brought their boats to land, they left everything and followed him, becoming his disciples, believing and trusting in him and following his example. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So ano po yung mga matututunan natin dito sa atin pong binasa? Okay? By the way, this is the first encounter of Peter, okay, with the Lord Jesus Christ
sa ganito pong klaseng senaryo. If you remember, after the resurrection, nangyari rin po ito. Sino po yung may alam na ganon? Di ba after the resurrection, nung bumalik po sa pangingisda, itong sila Peter, same thing happened. The Lord Jesus Christ intervened, wala silang huli. But nung sinabi ni Jesus, throw your net on the right, ano nangyari? Nakahuli po sila ng 153 na isda. So ano po yung ano dito? Atin pong mga matututunan dito po sa ating binasa. Una, Jesus can never be far. Sabihin natin, Jesus can never be far. Okay? Kasi minsan po, nararamdaman po natin, parang ang layo-layo ng Diyos sa akin. Tama po ba? No? Pagka inaatake tayo ng dramang bukid, okay? Ganyan ang ating mga litanya. Parang ang layo-layo ng Diyos sa akin. Tandaan po natin, the Word said, promise the Lord, I will never leave you nor forsake you. Okay? Isa pa, Emmanuel, God with us. O, asan yung malayo dun? Di ba? If God is with you, so may with ba na nandoon? Pag with, sabihin nun, katabi mo. Pag sinabing, I will never leave you nor forsake you, hindi kita iiwanan at hindi kita papabayaan, ibig sabihin, katabi mo lang ang Diyos. That's why Jesus can never be far. Okay? Tayo lang yung pakiramdam natin, lumalayo ang Diyos, malayo ang Diyos. Pero actually, hindi ang Diyos ang malayo sa atin, tayo yung lumalayo sa Kanya. Amen? In the story of the prodigal son, yung tatay ba yung umalis dun sa bahay? Hindi, di ba? Yung anak yung umalis dun sa bahay ng tatay niya. Kaya yung tayong mga anak ng Diyos, tayo yung minsan yung lumalayo sa Diyos, hindi ang Diyos ang lumalayo po sa atin. Amen po ba? Kahit na gaano tayo kapasaway, kahit na gaano katigas yung ulo natin, dami nating sablay, still the Lord keep His promise. I will never leave you nor forsake you. Tama po ba? Diba? Kaya ka nga napapakanta kahit kailan, hindi ka nagkulang. No, irap ko na lang. Ang hirap mag-ano eh. Okay? Dito sa verse 3, makikita natin, sabi ni Jesus kay Simon, no? He asked him to put a little distance from the shore. A little distance lang daw. Konti lang, konting distansya. No, that's why we can see here that Jesus can never be far. Bakit? Anong purpose ni Lord? Why He can never be far? Because why? He wants to make sure that He is hearable from the crowd. Okay? Gusto ni Lord, naririnig natin siya. Okay? Dito po sa binasa po nating story, okay? Sabi, he sat down and, he got into the boats with Simon and asked him to put a little distance from the shore. No, bakit po shore? Bakit doon? Bakit inusog niya? Kasi alam naman po natin that the seawater is a good conductor of sound. No, kung nagsalita lang siya doon sa mismong lupa, maaring hindi siya marinig lahat ng mga tao. Pero umusog siya. Dumistansya na siya ng konti doon sa shore. Ang purpose para mas marinig siya ng mga tao. Okay? Yun ang purpose ni Lord why He can never be far. Because He wants us to hear us. Alam niyo po ba, napakaraming paraan ng Diyos paano siya makipag-usap sa atin. Do you believe that? Ang sabi ng iba, merong 5 ways, 7 ways, 9 ways, 10 ways, highways. No? Ang daming ways, no? That the Lord, how the Lord speaks. But regardless of the number of ways, okay, ang mahalaga, alam natin, there are many ways ang Panginoon paano makipag-usap po sa atin. Okay? But the question is either we don't listen or we don't hear Him. Tama po ba? Ngayon pa lang, di ba? Itong pinag-uusapan po natin, nagsasalita ng Diyos. Ginagamit po ng Diyos, no, para i-deliver yung kanyang mga salita. Okay? The first and the ultimate
way of the Lord how to speak to His people is through His written word. Okay, maraming paraan. Through the audible voice of the Holy Spirit, through His creation, ginamit niya ang langgam to illustrate, tignan mo tamad, yung langgam, kung gaano kasipag. Di ba sabi sa Proverbs? Marami. Creation, ano pa? Through the man of God, through the people of God. Kausap mo lang yan, may biglang papasok na revelation sa'yo. Kaso minsan, wala tayong discernment, that's why we don't hear the voice of God. Nakikipag-usap na pala sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng tao na yon. Pero dahil wala kang discernment, ayun, nga pa rin. Tama po ba? Isa pa, the Lord can speak through circumstances. Naniniwala po tayo doon? That whatever situation that we have right now, the Lord is speaking. Okay? Whether you are in a prosperous moment right now or nasa rock bottom ka ng buhay mo, nagsasalita ang Diyos. Lagi ko nga itong sinasabi sa mga kinakounsel ko, whenever there is a situation, difficult situation they are facing, do not focus on the message of the situation, but focus on the voice of God on that situation. Kasi nakapokus tayo dun sa mensahe ng sitwasyon eh. Hindi natin nakikita o naririnig kung ano yung sinasabi ng Diyos through that situation. Okay? Kinakausap na pala tayo ng Lord. Nak, baguhin mo lifestyle mo. Na kaya ka may sakit na ganyan kasi pinabayaan mo yung sarili mo. Tapos, aanihin pa natin. Aabusuhin natin yung paggamit ng, in the name of Jesus, I speak healing to myself. Okay lang yan, pastor, kahit abusuhin ko sarili ko, may prayer naman eh. Wow. Huwag po natin abusuhin yung prayer. May tamang paggamit po ng panalangin. No, hindi po yan para konsintihin yung ating mga mangaling gawa sa buhay. Okay? Tandaan mo, inuulit ko, whatever situation na meron ka ngayon sa sitwasyon at sa present time, the Lord is talking to you. May mensahe dyan. May mensahe dyan. Hindi pa pwedeng wala. Okay? May problema kayong mag-asawa, sigurado may mensahe ang Diyos dyan. Hindi pa pwedeng nangyari yan ng aksidente. Walang ganun dito sa mundo. Everything happens for a reason. Do you believe that? Okay? Ito, isingit ko lang, no? Pag ang mag-asawa, may problema, isa lang dahilan yan. May problema sila sa relasyon nila sa Diyos. Naniniwala kayo doon? Hindi lang yung mag-asawa, kahit basta may mga magkarelasyon. Kasi, ang biblical principle ng relasyon, triangle, hindi lang ito pang-asawa. Lahat ng, yung tayo, may magkakarelasyon tayo sa isa't isa, tama? We are brothers and sisters in Christ. Bawat relasyon, ang principle dapat triangle. Gamitin ko na lang si husband, no? Si husband, si wife, sa taas si God. Every relationship, the center must be God. No? Kasi bakit? Pag kasi si God yung naging center, siya rin yung magiging goal. Okay? Itong triangle na to, no? Imagine niyo lang may triangle na ganyan. Si husband, si wife, si God. Ano nakikita nyo dito sa isosceles triangle na to? Di ba? Distance. May distansya, di ba? No. Ang relasyon, nakadesign niya na maging intimate. No. Nung nagpakasal kayo mag-asawa, hindi pa kayo God close na close. Tama po ba? Nahihiya ka pang umutot dun sa tabi ng asawa mo eh. Di ba? Pero nung tumagal-tagal na, close na kayo. Ayan na. Katagalan, nagiging close. Tama po ba? Pero, dapat ang tatandaan po natin, aside from the relationship na meron tayo sa ating asawa, o sa ating kapatiran, o sa ating leader, o kung sino man, meron din tayong relasyon na dapat na win-work out. Yun yung relasyon natin sa Diyos. Kasi pagka ang goal natin si Lord, parehas mag-work out yung husband tsaka si wife, ang goal si God, ganito mangyayari. Di ba? Maglalapit ng kusa. Pag lumalapit ka sa Diyos, umaayos yung relasyon mo kay Lord, nagiging intimate yung relasyon mo kay Lord, nagiging intimate din yung relasyon mo dun sa karelasyon mo.
Sa asawa mo, higit. Sa kapatiran mo, sa leader mo. So pag may problema ka sa relasyon mo sa kapatid, sa asawa mo, sa leader mo, kung kanino man, isa lang ibig sabihin. May problema ka rin sa relasyon mo sa Diyos. Okay? May distansya. Because why? When there is distance, you will never hear the person who is talking to you. So kapag ka na-eliminate yung distance na yan at naglapit sila, nagkakaroon ng understanding. Pag may understanding, hindi na mahirap magbigay ng instruction. Tama po ba? Ang problema kasi, malayo tayo sa Diyos. Yung relasyon natin kay Lord, nakaganito, may distansya. That's why when God speaks, we cannot hear. Amen? Kaya ayusin po muna natin yung ating relasyon sa Diyos bago natin ayusin yung relasyon natin sa ating kapwa. Because why? God said, love your neighbor as you love yourself. Diba? O, sa mag-asawa, lagi ko sinasabi, love your wife. Lord, ayaw ko, bungangera siya, ang hirap mahalin. Okay, love your neighbor na lang. Hindi pa rin, Lord, di ko kaya. Enemy ko siya. O, love your enemy. Wala pa rin tayong lusot, di ba? Kasi yun ang sabi ng Word of God eh. Kahit saan tayo magpunta, kahit anong reason pa natin, ang babagsakan natin, sumunod pa rin. Kung susunod ka rin na naman next year, bakit hindi pa ngayon? Amen? Okay. So inuulit ko, Jesus makes sure that He is hearable. Kaya siya, that's why He can never be far. No? Pagka kinakausap ka ng Diyos, okay, kung nakakarinig ka ng boses ng Diyos, magpasalamat ka. Ang ibig sabihin nun, yung puso mo, tama pa. Yung puso mo, walang kalyo. No, pag nakakarinig ka. Pero pag hindi mo na narinig yung salita ng Diyos, yung boses ng Diyos, okay? I'm not talking about literal voice, ha? Yung through His Word, through conviction, magwala ng ganon, delikado na yun. Okay? Next, Jesus uses the willing and available. Sino po yung mga willing dito? Konti naman. Okay? Dito po sa ating binasa, okay, there are two boats. No? Merong, hindi binanggit kung kanino yung isang boat na yon, but the other boat is for Simon. Okay? Ang question dito, dalawa yung boat, bakit kaya si Simon yung pinili? Okay? Bakit kaya si Simon? Because you know why? The Lord knows, He has an advanced knowledge that this person, Simon Peter, is willing. Okay? Di ba, alam naman natin that our God is an omniscient God. He knows everything. He has an advanced knowledge of everything. Alam na ni Lord dito na si Peter willing. Given na, available siya kasi nandun siya. Okay? Pero yung willingness, nakita ni Lord John kay Simon. Okay? Kaya kapag willing ka at saka available ka, sigurado gagamitin ka ng Panginoon. Pagka hindi ka ginagamit ni Lord, Lord, ba't hindi mo ako ginagamit? Ano po bang meron? No. Willing naman po ako. Baka hindi ka naman available. Kasi hindi lahat ng willing available. Hindi rin lahat ng available willing. So, dapat both willing at saka available. No, kasi kahit anong galing mo, kung hindi ka naman available, wala din. Sayang lang, sasama lang yung sa sementeryo, yung galing mo, no, na hindi magamit. What is ability if you don't have availability? Okay? Tandaan po natin, magkasama yan. Ability tsaka availability. And of course, willingness. No? Kapag ikaw ginamit ka ng Diyos, magpasalamat ka. Parang si Simon dito. There are two options si Lord. Ito o ito. Pero si Simon ang pinili. Pag ginamit ka ni Lord, magsaya ka na. Because why? I always say this. It is a high favor from the Lord. Di ba si Mary, nung grinit siya ni Angel Gabriel, di ba? Greetings, you are highly favored. Bakit siya highly favored? Kasi bakit? She is going to conceive and to deliver the Son of God, our Lord Jesus Christ. Kaya naniniwala ko si Mary, siya yung pinakamatindi na nakareceive ng favor mula sa Diyos. Minsan tinetestify natin, wow, grabe,
I am so highly favored kasi nakasakay ako sa business class. No, ang ticket ko lang economy, pero napunta ako sa business class. Yes, that's a favor, but I don't consider it a high favor. Because high favor is only for those who had been used by God in the ministry. Amen po ba? Music team, dance team, ushering, PSG, lahat ng mga ministry na nandirito. Okay? We have received a high favor from the Lord when the Lord uses us in this church. Okay? So wag nating basta-bastahin lang na yung, halimbawa, ushering. Tagalagay lang po ako ng sobre dito eh. Imagine kung walang magdalagay ng sobre dyan. Paano tayo magkakaroon dito ng collection ng tithes and offering? Yung may kahoy, gano'n. Okay sana kung lahat tawag dyan, online giver. Di ba? Sa susunod, ang gagamitin na natin yung, anong tawag doon? Yung machine. Gagano mo na lang, Apple Pay. Okay. So, are you willing and available? Ang hina naman ng amen. Are you willing and available? Okay, you must. Di ba? Kasi wala naman pong lugi pagka tayo ginamit ng Panginoon. No, nakita naman natin dito, yung ending ng story, napakaganda. Nung nagpagamit ang si Peter. Okay? Next, Jesus speaks in a general way and in a personal way. Okay? Ito po yung sinasabi ko kanina sa inyo. No? Na si Lord, nakikipag-usap siya sa atin in a personal way as well. No? In verse 4, sabi dito, when he had finished speaking, he said to Simon Peter, put into the deep water and lower your nets for a catch of fish. Okay? Pagkatapos niya mag-preach sa crowd, pagkatapos magsalita ni Lord in general, next, he speak to Peter in a personal way. Okay? So katulad nito ngayon, I'm preaching. The Lord used me to speak in a general way. Unless na lang, ginamit ko yung mga pangalan nito. Ito si Brother Don, ito si Brother... Hindi naman ganun, di ba? Ito'y para sa lahat sa atin. No? Pero pagkatapos ni Lord magsalita sa crowd, he called Peter. And Peter received an instruction from the Lord Jesus Christ. Okay? So, dito po, dito, sa atin pong pag-attend sa worship service, you are so blessed if you receive a personal message from the Lord. Because we know, when you receive a personal message from the Lord, you receive a revelation, you receive an instruction, and when you apply that instruction, sigurado ang ending, matinding pagpapala. Okay? Kaya dapat, habang nandirito tayo, we must ask the Lord, Lord, give me a word. Make this general message be a personal message to me. Kasi alam ko, Lord, through that personal message, dun lang ako makaka-experience ng matinding pagpapala mula sa iyo. Amen po ba? Okay? So, ito yun ang instruction ni Lord sa kanya. And then sabi ni Simon, Master, we work hard all night to the point of exhaustion and caught nothing in our nets. Okay? May hesitation pa sa pag-obey. Nakita po ninyo? May konti siyang hesitation. Pero alam naman natin, sumunod pa rin siya. Parang sinasabi niya, Master, I'm a professional fisherman. I know the time, I know the location, I know the season, paano makahuli ng maraming isda. Nakigets po ninyo? You are just a carpenter. Wala kang experience sa pangingisda. No. Ang ginagawa mo lang, magkumpuni ng mga muebles. Pero pagdating sa pangingisda, wala kang experience. Gets po ninyo? Okay?
Pero sabi niya, but at your word, I will do as you say and lower the nets again. And we know the end of the story. Sabi, when they had done this, they caught a great number of fish and their nets were at the point of breaking. Ito yung net-breaking, boat-sinking blessing. But before it happens, nakareceive muna siya ng personal message. Personal word from the Lord Jesus Christ. An instruction, specific instruction. At yung sinunod niya. Kaya nagkaroon po ng net-breaking, boat-sinking blessing. Nag-guess po ninyo? Kaya sinasabi ko sa inyo, pray that the Lord will speak to you directly. That it will become a personal message kapag may nagbe-preach dito. Dahil pagkatapos mong i-obey yung instruction na yun, sigurado po may magandang mangyayari. Amen po ba? Okay? Ang problema, alam niyo yung problema, bakit minsan we refuse to obey the Lord? Because of our own galing. Because of our own opinion. No. Tama po ba? Parang si Peter dito, yung hesitation niya sa una, inaano niya na, although he said, we work hard all night, no, sa kabilang banda, sigurado, sa isip niya, okay, fisherman ako, alam ko ginagawa ko. Ba't mo ako sasabihan na itapon uli yung net dito? Especially umaga na to. Eh ang mga nangingisda sila, madaling araw. No, they start at night until morning, okay? Para makahuli sila ng maraming isda. Maliwanag na to, paano pang makakahuli? Pero sinet aside ni Simon or ni Peter yung kanyang galing. He trusted the Lord. And when you know what happened next, di ba? Nagkaroon ng matinding pagpapala. Okay? Maliwanag po ba? No. So, minsan binibigyan tayo ni Lord ng instruction that is completely opposite to our will. Okay? Tapos, ang tendency, because it is opposite to our personal will or opposite dun sa ating sitwasyon, yun yung nagiging stumbling block para sundin natin siya. Okay? Ulitin ko, dito si Peter, mangingisda ako, marunong ang alam ko, ginagawa ko. Pwedeng maging obstruction or hindrance sa kanyang obedience, yung kanyang galing. Tama po ba? So sa atin, minsan, may instruction si Lord sa atin. Okay? Tinuturo dito, linggo-linggo, nagdudugo na yung tenga natin sa kakarinig ng Malakay 3:10. Di ba? Oh, give your tithes and offering. Tithes, offering. No? Tapos hanggang ngayon, naririnig mo na, nakukonvict ka na, but still you hesitate. Parang ganito, si Peter, Master, we have worked all night at the point of exhaustion and caught nothing in our nets. No, yung iba, Lord, naman, wala na kaming pambili ng pagkain bukas. Tithes and offering pa ba ako? Tandaan mo, inuulit ko, most of the time, if God wants to bless you exceedingly abundantly more than you can ask and imagine, He will give you an instruction, a word that is completely opposite to your will. Pero pag sinunod mo naman yan, makikita mo. No, makikita mo. Me, I have many personal testimony about this kind of story. Okay? But I want to use the testimony of the widow. Yung nagpakain kay Elijah, naalala nyo? Diba? Sabi ni Lord, I have instructed a widow to provide for you. Nung dumating si Elijah dun sa lugar na yon, sabi ng widow, meron lang akong kakurampot na harina at konting oil. Pagka niluto ko to, kakainin namin ngayon ng aking mga anak, kinabukasan, patay na kami. Ganong katindi yung sitwasyon nung mag-iina na yon. Pero, anong ginawa niya? Inuna pa rin niya kung ano yung sinabi ng Diyos. You know what happened? Di ba? Hindi sila naubusan. Simula nung ginawa niya yon, nung pinagluto niya ng insumada, ng cake ang bread Elijah. Ano nangyari? Di ba? Hindi na po naubos yung kanyang harina
at yung kanyang oil. Ganun si Lord. Diba? Anong kala mo kay Lord? Sadista? Nahihingiin niya yung bagay na nasa sayo, tapos pababayaan ka niya? Ganun kasi minsan tayo mag-isip eh. Lord, paano na lang to? Pambayad ko to ng ganito, pambayad ko ng ganyan. Paano Lord? Mahirap. Imagine ito pa, si Abraham, tsaka si Isaac. God asked Abraham to offer Isaac, his one and only son. Okay? Yung one and only son na may promise. Okay, of course, si Ismael nandoon. Pero wala doon yung promise na kay Isaac. Tapos biglang sasabihin, i-offer mo ang anak mo. Di ba? Parang, wow, Lord hello, okay ka lang. Isa lang to, tapos i-offer ko pa. Paano ka magiging father of all nation kung si Isaac papatayin ko? Pero alam po natin ang story. Ang ending, hindi naman talaga namatay si Isaac. Tama po ba? Di ba? Ang ending, nung sumunod si Abraham, what happened? Di ba? Nag-provide si Lord ng i-offer doon sa altar. Ganon si Lord. Kailangan na natin talaga sumunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na kasi. Parang ayaw pa rin yata. Okay? Pagka nakunbig ka ni Lord, forgive. No, forgive. Hindi Lord, ang hirap ng ginawa niya sa akin Ang tindi. Pinangakuan po akong pakasalan, hindi ako pinakasalan. Hindi Lord, siniraan niya ako siniraan niya yung pangalan ko sa company namin. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Good luck. No. Alam mo ba sabi ng Bible? Matthew 6:14-15, if you will not forgive those who sins against you, you will never also be forgiven by the Father in heaven. Simple. Huwag ka magpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Yun lang yun. Di ba? Kaya pagka narinig mo yung boses ng Diyos, forgive that person. Just forgive. Regardless of what he had done. Kasi bakit? Sabi ng Lord's Prayer, forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. So ibig sabihin, yung panukat ng pagpapatawad na gagamitin ng Diyos sa atin, kung paano natin pinapatawad ang ating mga kapwa. Mahirap po yun. Di ba? Dasal ka ng dasal, Lord, bless me, forgive me, tapos hindi ka nagpapatawad. Hindi nakakarating yun sa trono ng Diyos. Doon lang yun sa kisame. Sabihin ng butike, gagano. Magaling yung butike. Sayang yung prayer nito. Humingi ng forgiveness pero di mo rin magpatawad. Okay? Tsaka sa isang Kristiyano na may tamang relasyon sa Diyos, ang pagpapatawad di na po issue yan. Pagka ang heart mo hindi forgiving, inuulit ko, may problema ka sa relasyon sa Diyos. May relasyon ka, oo. Pero hindi pa ganun ka-intimate. Because the more you get closer to God, the more you hear His voice, the more you understand Him. Okay? Can I hear amen? Okay. Next. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Okay, sinabi ko na to kanina. Instead of asking God for a blessing, ask God for a word that we will obey so we can receive a blessing. Ito yung sinasabi ko kanina. No. Pray to God that you will receive a personal word. Okay? Personal word na hindi ka mag-hesitate na i-apply, kundi sundin para ang ending, makareceive po tayo ng matinding blessing. Okay? When God bless us, it should make us humble, not hambog. Okay? Okay, given, sumunod ka sa Diyos. No. Sumunod ka, nandun na yung pagpapala. Pero tandaan natin, sa pagsunod natin sa Diyos, okay, hindi tayo magiging mayabang. Pag pinagpala na tayo ng Panginoon, we should be humble, not hambog. Tignan mo yung reaction ni Peter in verse 8. But when Simon Peter saw this, he fell down at Jesus' knees, saying, "Go away from me, for I am a sinful man, O Lord." Di ba? Nagpakababa siya sa Diyos.
inacknowledge niya yung kanyang sinfulness. That, Lord, if it is not because of you, hindi, wala kaming ganitong klaseng huli. Hindi niya sinabi na, yan obedient ako, kaya ako pinagpapala ng Diyos. Okay, dami nating huli kasi sumunod ako eh. Hoy, James, John, hindi ganon. Hindi niya pinagmalaki yun. Okay, given, through your obedience, the Lord will bless you. Pero wag tayong maging magmalaki. Always give glory to God and acknowledge that it is because of Him, that's why we have this blessing. Amen po ba? The Bible said, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. No? Kahit na masunurin pa tayo, okay, given, maganda yan. Pero tatandaan natin, it is still the Lord has the ultimate authority if He wants to bless us. Okay? Do we believe that? God's intention in blessing us is for us to become His disciple and disciple maker. Yun. May purpose pala yung blessing. No. Hindi ka lang basta pagpapalain ng Diyos dun sa pagsunod mo. May purpose pala bakit tayo pinagpapala ng Diyos. Okay? Nakita naman po natin dito sa story na binasa natin. Sabi ni Jesus kay Simon, have no fear, from now on you will be catching men. Okay? Ano po yung ibig sabihin yan? From now on, you will be catching men. You will become a disciple maker. Yung pala yung purpose, bakit ka blessed ng Lord, ng sasakyan, ng magandang trabaho, no, ng kayamanan, o whatever it is na meron ka. Ang purpose pala nun, para gamitin mo sa disciple making. Okay? Kapag ka blessed ka ni Lord, and then, hindi mo ginamit to win souls or to win people to Him, then you miss the point. Maliwanag po ba? Okay? Kaya ka pinagpala ng Lord. Inulit ko, kung anong meron ka. Lagi natin itong naririnig sa atin pong mahal na pastor. Dapat siya nag-uuwi sa pagliligtas ng kaluluwa. Okay? So, dito rin sa verse 11, makikita natin, that after they had brought their boats to land, they left everything and followed Him, becoming His disciples. Hindi lang pala disciple maker, magiging disciple ka rin ng ating Panginoong Jesus. Okay? Palinaw po ba? Now, the question is, do we still hear God from a distance? Or we don't hear Him at all? Naririnig pa ba natin ang Diyos doon sa distansya na meron siya sa mga oras na ito? Na sinabi ng Bible, I am with you. Naririnig pa ba natin siya? O hindi na talaga? Alam nyo, there is one reason why a believer do not hear anymore the voice of God. Kasi yung kanyang puso naging stony. No? Tumigas na. Bakit tumigas? Maaring sa problema. Okay? Maaring sa may problema sa relationship. Or nagtitiwala na lang sa sarili niyang galing. Kaya hindi niya na naririnig yung boses ng Diyos. Okay? Inuulit ko po ito. No? Napakadelikado kapag hindi na po natin naririnig yung boses ng Diyos. It's like you are just a dummy sitting there, listening but not understanding. Okay? Napakahalaga na nandiyan ka, naririnig mo, naiintindihan mo, para sundin mo. Ngayon, ito ang good news. In Ezekiel 36:26, sabi ng Lord, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart a stone and give you a heart of flesh. Okay? So kung pinatigas man ng sitwasyon, ng problema, yung puso mo sa mga oras na ito, the Lord wants to give you a new heart and a new spirit. Kung hindi mo na naririnig yung boses ng Diyos, this is the day that He have set for you
to hear again His voice. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, praise God. Maraming pong salamat sa inyo pong pagdalo. At nagpapasalamat din po kami sa mga buhay ng mga soul winners, yung mga nag-invite po sa inyo. No, we always say this, that you are the result of our prayers. Okay? Hindi nyo man po alam, but the one who have invited you, they are praying for you, no, para makarating po kayo dito. Amen? And of course, you are here not just to hear the Word of God, no, the message. Nandito po kayo sa napakahalagang bagay. At alam niyo po kung ano yun. Gusto kayong bigyan ni Lord ng regalo. Okay? Gusto po ba natin ng regalo? Okay? Siyempre, yung regalo po, hindi po yung literal. This is the greatest gift that we can receive from the Lord. And this is the gift of salvation. Okay? So kung hindi po nyo pa ito narinig, no, this is the time or the day that the Lord has made for you to realize the importance of salvation. No? Kasi alam nyo, marami pong gustong pumunta ng langit, pumasok ng langit, but in their own way. No? Majority ng mga tao, kapag kausapan pong langit, makakapasok sila sa langit kasi mabait sila. Okay? Kasi tumutulong sila sa kapwa. Kasi nagbibigay sila sa simbahan. No, they think that this is the very way for them to enter heaven. Okay? Pero hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. By the way, wala pong masama na maging mabait o mabuti. No, maganda po lahat ng mga bagay na yon. But it will not bring you to heaven. Okay? Kahit natin sundin po natin lahat yung nasusulat sa Biblia kung masusunod natin. But I guess, no, 100% we will never ever fail to obey kung ano po yung mga nakasulat doon. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan para po makapasok tayo sa kanyang kaharian na hindi na po tayo nahihirapan. Amen po ba? Okay? Gusto po ba natin yon? Si Lord, no, ang ating Panginoong Jesus, ipinadala ng Amang Diyos dito sa lupa para po sa ating kaligtasan. Okay? Para po sa kaligtasan ng atin pong mga kaluluwa. Because why? All of us, when we were born, we are all bound to hell. Okay? That is the bad news. Now, bakit bad news yun? Kasi bakit? All have sinned and fall short of the glory of God. And the penalty of sin is death. Okay? Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang po kamatayang physical, kundi kamatayang spiritual. Kamatayan, ibig sabihin pagkahiwalay ng habang buhay sa ating Diyos. At ayaw po ng Lord yun. No, kaya nga pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay iligtas mula sa kapahamakan o sa apoy ng impyerno. No, ang kailangan lang po nating gawin ay manampalataya. Okay? Manampalataya, magtiwala doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Na yung ginawa niya doon, yung pagdanak ng kanyang dugo, sapat na para sa panghugas ng ating mga kasalanan. Okay? Kasi sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. That's why it requires blood for us to be set free. No, nang nakaraang linggo, Independence Day, di ba? Nung June 12, di ba? May dumanak na dugo bago para tayo makalaya sa pagkakabihag sa mga dayuhan. So, same with our salvation that we have received from the Lord Jesus Christ. Dumanak yung kanyang dugo para tayo magkaroon ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan mula sa kapahamakan ng impyerno at kalayaan din sa kapangyarihan ng kasalanan. Because without Jesus in our lives, we are so vulnerable to sin. We don't have the power to resist sin. No, kapag wala ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Okay? So that's why you are here. No, and we are happy to see you. Of course, the Lord, no, mas masaya. No, sa langit, sabi ng Bible, isa lang daw na makasalanan ang magbalik loob sa Diyos. No, nagkakaroon na daw ng piyesta doon. Ilang kayo. 'Di ba? Ilang kayo na lumapit ngayon sa Panginoon. So, grabe, party-party ngayon sa kalangitan. Okay? So, in this prayer that I'm going to lead you, no, hindi po ito conversion ng religion.
Okay? We always say this, we don't promote religion here. What we promote here is the relationship between you and God through our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Okay? Because religion, it will never save you. No, it will never save you. The only way for us to enter heaven is through our Lord Jesus Christ. Nakasulat po yan sa Acts 4:12. Wala daw pangalan na ibinigay dito sa ilalim ng kalangitan na pwedeng magligtas sa atin bukod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Our salvation is through only the finished work of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo. Hindi mo na kailangan bitbitin yung cross na pagkabigat-bigat kasi binuhat na ni Lord para yun sa atin. Okay? The only thing we have to do is to put our faith, put our trust in Him. Okay? Okay po ba yun? Diba? Hindi na tayo mahihirapan. No, siyempre, gumawa pa rin tayo ng mabuti. Pero hindi na para sa kaliligtas natin. Gagawa na tayo ng mabuti kasi liligtas na po tayo. Okay? Malinaw po ba? So, let me lead you in this prayer of salvation. Yan. Okay? Nandiyan naman po, no? Pero, pakinggan nyo na lang po ako. Congregation, can we extend our blessed hands to them? And pray with me? No, intercede with me? Sige po. Can we raise our right hand as a sign of surrender to the Lord? And repeat with me. Heavenly Father, sige, open your lips, wag po kayong mahiya. Heavenly Father, I come to you admitting that I am a sinner. Right now, I choose to turn away from sin. And I ask you to cleanse me of all my unrighteousness. I believe that your Son, Jesus, died on the cross to take away my sins. I also believe that He rose again from the dead so that I might be forgiven of my sins and made righteous through faith in Him. I call upon the name of Jesus Christ to be the Savior and Lord of my life. Jesus, I choose to follow you, believing that my body is the temple of the Holy Spirit. I declare that right now, I am a child of God. I am free from sin and full of righteousness of God. I am saved in Jesus' name. Amen. Okay, let me pray for you. Father in heaven, thank you so much, O God, for these beautiful new souls, O Lord God, that have came, Lord, in our church. We believe, O Lord God, you have a great purpose that must be fulfilled, O Lord God, in their lives. And that is for them, O God, to receive the salvation that only you can give. Aside from that, Lord, we believe, O God, that you are willing, O God, to bless them. Whatever situation, Lord, na meron po sila sa mga oras po na ito. I pray, O Lord God, for your divine intervention. Sa health man nila, sa finances nila, sa relationship nila. Lord, whatever it is, I pray, O Lord God, for your divine intervention, O Lord God, so that they will be freed, O Lord God, from all these difficulties. I pray, Lord, to bless them in all aspects of their lives and let your purpose once again, O God, prevail, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa kanila. You know them, O God, from head to toe. Whatever the desires of their hearts, Lord God, sa mga oras po na ito, I intercede for them, O God, that it will come into reality. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Marami pong salamat. Upo na po tayo. God bless po. Hello everyone, kung kayo po ay na-bless sa message ng Panginoon sa araw po na ito, I encourage you to like, follow, or subscribe and share the link of this preaching sa inyo pong mga mahal sa buhay, sa inyo pong mga kaibigan. God bless and see you next week.